At para naman po sa mga balita sa labas ng bansa, nanawagan po ngayon ang na interim leader ng Central African Republic. Partikular na po sa magkalaban ng mga dating rebeldeng Muslim at Kristiyano na ibaba muna ang kanilang mga armas. At mga bumbero naman po sa Nebraska sinuspindi pansamantala ang kanilang rescue operations. Ito po ay kasunod ng pagsabog sa labis na sumira sa estruktura ng gusali. Ito ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Nananatiling mataas ang tensyon ngayon sa Ukraine. Kasunod dito ng naganap na mass protest doon. Samantalang iginigiit ang kanyang kapangyarihan, nagsalita pa rin si President Viktor Yanukovych sa mga mamamayan ng Ukraine. Nanawagan siya ng pagkikipag-usap sa oposisyon. Naniniwala umano ang presidente sa katwiran at talino ng mga Ukrainian. Una rito, mahigit sa 100,000 tao ang dumalo sa rally at kinundi na ang pagtanggi ni Yanukovych sa panukala ng oposisyon. Samantala, hinimok naman ng White Watch ang mga otoridad ng Ukraine na igalang ang karapatan ng mga mamamayan na makapaghayag ng kanilang mga saloobin. Una rito, sumiklab ang karahasan ng magpukol ng mga player sa mga realista na ginantihan naman ang pagpapuputok ng mga pulis ng mga rubber bullets at stun grenades. Niyanig ng malakas na pagsabog ang nasusunog na planta sa Nebraska. Ay sa mga obrero ng planta, nakarinig muna sila ng mga sakitsit at bigla ang pagsabog kasunod ng bolang. Ayon sa mga otoridad, may 9 na tao ang nasaktan. Sinabi ng hepe ng Omaha Interim Fire, Bernard Kenger, may 38 pa ang empleyado ang nasa loob ng planta ng sumabog ito. Kinumpirma ito na may mga namatay, subalit hindi muna nila inilalabas ang bilang ng mga ito. Hindi pa naisasaayos ang gusali dahil sa panganib na gumuho ang mga nalalabing bahagi. Napagalaman ng mga feeds at vitamins para sa mga hayop ang produksyon ng nasunog na planta sa Nebraska. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.